Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Bruces and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Abangan mo siya kung sasali siya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga solid na makamamasab dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre ito usapang Reyna Pilipinas tayo ngayon. So ito na nga, grabe, dahil may mga nababalitaan tayo na puksaan na magaganap dito sa Reyna Pilipinas. Sino-sino kaya mga kandidata na mga sasali dito sa Reyna Pilipinas? Actually, dalawang set yung Reyna Pilipinas eh. Isa para sa Miss Grand, isang corona para sa Miss Grand Philippines at isa naman para sa MGI All-Stars. Sabi ganun, dalawang kandidata daw ang kukunin para sa MGI All-Stars. Hindi ko alam kung paano ang setup nila, pero abangan natin very soon. Kung ano nga ba ang mga more update pang magaganap dito sa Reyna Hispano sa Reyna Pilipinas. Ayun. And then, ito na nga. Ilan ba ang corona sa Reyna Pilipinas? Hindi ko alam. Kasi may mga naririnig ako, ang Miss Globe dilipat daw dito sa Reyna Pilipinas. Hindi natin sure kung totoo nga at kumpirmado nga to. Dahil alam ko, ang Miss Globe ay nasa Binibining Pilipinas. May nababalitaan din ako na possible daw mapunta din sa kanila ang Reyna Hispano-Americana. So, hindi ko din sure to. Kasi ang Reyna Hispano-Americana, alam ko, under siya with Mr. Arnold. Itong mga nakaraan, nagbigay si Mr. Arnold ng corona sa mga girls na magkukumpit ngayong taon na to para sa international pageant. Pero wala siyang nabanggit na Reyna Hispano-Americana. Kaya nagdududa din ng mga tao na parang wala na ba to kay Mr. Arnold. So, abangan natin very soon. So, hindi natin alam kung ilan na ba ang corona dito sa Reyna Pilipinas. Ang alam ko lang, FGI All-Stars at saka Miss Grand Philippines. Yan. And then the other crown, malalaman natin yan very soon. So, eto na nga. Sino-sino kaya ang mga sasali? Kasi sinasabi nilang puksaan daw. Puksaan nga bang magaganap? Eto, may nababalitaan ako na isa sa mga galing sa Miss Universe Philippines na naging first runner-up doon. Wala nang iba kundi si Dimaranan. Yes. Nako, Katrina Dimaranan, dating first runner-up sa Miss Universe na naging Miss Supranational first runner-up from USA. Diba? Exciting kasi ewan ko, hindi ko alam kung confirm na bang sasali si Katrina Dimaranan sa MGI All-Stars pero may mga pagsabog siya sa kanyang social media account na mga pag-go. Diba? So, kaya nagkaroon ng hit ang mga tao. Katrina Dimaranan baka sumali sa MGI All-Stars this year. Why not? Coconut. Maganda si Katrina Dimaranan, matangkad, matalino, and then I think kayang-kaya niya kabugin si Miss Colombia dahil sa iba din ang execution ng Katrina Dimaranan. Beauty, may beauty ang Katrina Dimaranan. Hype, may hype. At magaling magsalita. So, isa siya sa mga pwede natin talaga isalang sa MGI All-Stars this year. And hindi ko alam kung babalik nga ba si Katrina Dimaranan sa Pilipinas kasi di ba naka-base siya sa USA. Hindi ko alam kung babalik nga ba si Katrina Dimaranan sa Pilipinas para mag-compete dito sa Reyna Pilipinas for MGI All-Stars. Ay, exciting to pag nagkataon, di ba? So, talagang masasabi natin, ay, puksaan talaga, di ba? Talagang puksaan. And then, gusto ko yung pagka-morena beauty ni Katrina Dimaranan.
talagang very Pinay na Pinay ang dating. Kaya abangan natin siya. Bukod kay Katrina Dimarana, isa din sa mga naririnig natin, Angelica Lopez. Si Angelica Lopez, naniniwala ako na ang love ko, gusto niya sumali sa Miss Grand, sa Miss Grand Philippines. Pero hindi ko alam kung nagbago na yung mind niya. Baka gusto niya na ng MGI All-Stars kasi nga naman yung pa-premyo sa MGI All-Stars ay panalo $1,000. So parang feeling ko na motivate sila doon. And then $100,000. And then pwede pang maging $1 million. So sino ba namang aayaw dun sa dollars na yan, di ba? So, feeling ko Angelica Lopez, isa sa mga magiging kandidata dito sa Reyna Pilipinas. Pero hindi ko lang sure kung si Angelica Lopez nga ba ay ipupush niya to this year. Hindi ko din sure kung si Angelica Lopez nga ba ay gusto niya maging MGI All-Stars or gusto niya maging Miss Grand Philippines. So, abangan natin. Pero, kung si Angelica sasali sa MGI All-Stars, aba, exciting to, di ba? Why not? Coconut. Alam naman natin si Angelica Lopez ay palaban, pasabog ang mga eksena niya. Kaya, let's see kung makikita nga natin si Angelica Lopez dito sa Reyna Pilipinas. Ako gusto ko siya sumali, pero gusto ko siya maging Miss Grand. Ayoko siyang sumali sa MGI All-Stars. Kung si Katrina Dimarana magbabalik, tapos for MGI All-Stars, ako para sa akin, okay yung todo. Tapos si Angelica Lopez for the Miss Grand Philippines. But, bukod sa kanila, may naririnig din tayo na ito. Tinatanong nga nila sa akin, sabi nila, Mama Sam, magjo-join ba talaga itong si Krishna Gravides? Yes, kasi si Krishna Gravides, may naaamoy sila na mukhang sasali sa MGI All-Stars. To be honest ako, for Krishna Gravides, why not? Maganda si Krishna Gravides. Meron siyang, tawag dito, masasabi ko na may laban. Oo. Kung ang wino-wonder ni Krishna Gravides ay, parang pa-premyo na $100,000. Alam ko hindi siya magdadalawang isip na sumali dito sa MGI All-Stars. Dahil feeling ko may ibubuga naman ang beauty na Krishna Gravides in terms of pasarela. Talagang marunong talaga ang Krishna Gravides. Sa mga pasabog, ay talaga naman grabe. Alam natin from the beginning pa lang yung team niya talaga push talaga sa mga pasabog, di ba? So magaganda yung mga wardrobe na pinapakita niya. Kung tutuusin nga, pwede siya maging Miss Grand natin, Miss Grand International. Kung talagang gusto lang ni Krishna Gravides sumalo talaga at magkaroon ng title, I think Miss Grand Philippines para sa Miss Grand International, pwede si Krishna. Pwede siyang manalo na sumunod sa corona nila Emma Tigla. Pero syempre, aabangan natin kung si Krishna Gravides nga ba ay saan nga ba sasali. Parang feeling ko, pag MGI All-Stars, kaya niya bang kabugin si Colombia? O, di ba? Alam nyo kasi ako parang feeling ko, malakas ang magiging laban ni Krishna Gravides kung sakaling matutuloy siya dito sa MGI All-Stars. Kasi, I think Krishna Gravides panalo ang eksena. And then, height, okay na okay. Beauty, palong-palo. So, without makeup, may ibubuga. And then, plus, alam mo yun, kung sa kanilang dalawa ni Gasini Ganados, parang feeling ko mas kaya ni marating ni Krishna Gravides yung narating ni Gasini na top 5 at kaya niyong panglagpasan yun ng Bongbong. So, totoo lang. Kaya, kampante din ako kung si Krishna ay matutuloy dito sa MGI All-Stars, okay na okay ako. So, kung silang tatlo, saan na talaga sila for MGI All-Stars? Kasi, yung caliber ni Angelica Lopez, alam mong may ibubuga din. At iba ang dating. So, nakakatuwa kung silang tatlo matutuloy dito kasi they are pure Filipino beauty, di ba?
So, morena, matapangfad, Christian Garavides, Diyos ko, kaya na itong kumabo. Katrina Di Maranan, kaya na itong kumabo. At saka Angelica Lopez ay talaga naman, kaya na rin kumabo. Ano kaya? Sino kaya ang may papadala natin sa FGI All-Stars kung silang tatlo ay magsabay-sabay? Pero sabi ganun, dalawa lang daw for the season. Alam niyo ako, agree ako doon, dalawa o isa. Hindi natin pwedeng damihan. Katulad nung nangyari nung nakaraan na parang ilang bang Pinoy, isa, apat, dalawang transgender, saka dalawang babae. So, apat na candidates. So, parang naghahati-hati yung attention, di ba? So, kung isa lang, tapos or dalawa, parang solid. Parang mas madali tayong mananalo kasi hindi madidivide yung magiging candidates natin sa kanyang suporta, di ba? Yung suporta ba, hindi ba madidivide? And then, mas madali siyang masusuportahan kung isa lang ang kandidata natin sa MGI All-Stars. Kaya ako para sa akin, okay na okay ako, isa or dalawang candidates lang. Ganon. Para hindi masyado hati-hati yung suporta. Kumbaga parang isang baksakan para sa isang kandidata, di ba? So yun, okay ako. Pero alam niyo sa totoo lang, kung silang tatlo, Katrina Di Maranan, Angelica Lopez, at saka Krishna Gravides, ang pipiliin ko na kung isa lang ang papadala natin ang pipiliin ko ipadala natin ay si Krishna Gravides. Mas kampante ako sa kanya, mas parang feeling ko, mas kaya niyang ipanalo ang laban, mas kaya niyang makarating sa dulo ng kompetisyon. Kasi she look fresh, tapos morena beauty talaga, tapos may height. E di bongga, o diba? So yun, but let's see kung sino nga ba sa kanila ang makikita natin dito sa Reyna Pilipinas for 2026. So malalaman natin yan very soon kung ito nga bang pinag-uusapan natin at naririnig natin na sasali daw ay makikita natin sa competition ng Reyna Pilipinas ngayong taon na to. Katrina Di Maranan, Angelica Lopez, and Krishna Gravides. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Sino sa tingin ninyo ang dapat natin ipadala or ilaban? Or tingin ninyo pag nagsabay-sabay sila, sino kaya ang mananalo? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.